Hello everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Humihingi po ako ng paumanhin kung ngayon lamang nadugtungan ang kwento. I'll take back what's mine. Wait and see. Tita Laura. Natauhan si Laura at napatingin kay Fiera na naghihintay pala sa kanya. What's wrong? Inosenteng tanong ng bata sa kanya. Napahinto pala sila. Bahagyang nabawasan ang kabang naramdaman niya nang sulyapan niya si Alfie na nakatingin at naghihintay sa kanila. Nothing, my dear. Let's go. Ani Laura at inilahad ang kamay na agad namang tinanggap ng bata bago silang nagpatuloy sa paghagbang pabalik sa kinaroroonan ni Alfie. What did she say to you? Tanong agad ni Alfie nang makaupo sila sa kanilang dating upuan. Sino? Si Lyra ba? Naku, wala yun. Laura waved her hand, but the man stayed silent, looking at her dead in the eyes. Mukhang hindi talaga siya titigilan ni Alfie kung hindi niya sasabihin, kaya napabuntong hininga na lang siya. She said, she'll take what's hers. Hindi ko siya maintindihan. Siguro parang threat ako sa kanya, kaya siya ganun. Alfie laid back in his chair, not taking his eyes off her. I'm sorry to drag you into another mess. Don't worry, I'll speak to her again. Daddy, is Mommy a bad person? Fiera butts in. No, of course not. She's just mad. Paliwanag ni Alfie. Why is he mad with Tita Laura? She's not treating her nicely too. Dagdag pa ni Fiera. She's just jealous. Agad na sagot ni Alfie. Huh? Sabay na react ni Laura at Fiera sa narinig. Bakit naman yun magsiselos? Dagdag pa ni Laura. Lyra has everything, while Laura, on the other hand, got nothing. Kaya wala namang nakakaselos sa kanya. She think you're taking Fiera away from her. Paliwanag ni Alfie. Hindi Agad na kontra ni Laura. I know that's not your intention. I'll talk to her on my free time. Ani Alfie at napabuntong hininga. Let's finish the party for now, so everyone could get some rest. Napatango na rin si Laura dahil naramdaman na niya rin ang pagod na hindi niya naramdaman kanina. Nang mapansin nilang tapos na kumain ng lahat, ay nagbigay ng maikling mensahe si Alfie para magpasalamat sa mga dumalo sa kaarawan ni Fiera. Isa-isa na rin nagpaalam ang mga bisita at mga kaklase ni Fiera, kaya mabilis na nawala ang mga tao roon. Nagtulungan ang lahat para sa pagliligpit ng mga kagamitan. Kahit si Fiera ay tumulong na rin sa pagdala ng mga regalo niya papasok sa loob ng mansyon, kaya napangiti naman si Laura roon. Hello baby, would you like to open your presents with me? Bati ng matinis na boses ni Lyra nung pumasok si Laura kasunod ng bata. Mabilis na nawala ang ngiti nito nang umiling ang bata, kaya matalim ang mga mata nitong napatingin sa kanya na para bang siya ang may kasalanan kung bakit tinanggihan nito ng sariling anak. Umira pa ito bago siya tinalikuran. Napabuntong hinanga na lang si Laura at ipinasok ang mga artificial flowers sa loob ng storage room. Babalik pa sana siya sa labas, ngunit sa pintuan pa lang ay nakasalubong na niya si Alfie. Ano pang mga kagamitan na naiwan sa labas? Tanong niya rito. Inilapag nito ang mga buhat-buhat na mga nakasalansang upuan. I appreciate your contribution to my daughter's birthday party. You must tired. Go and get some rest. We'll take it from here. Tugon ni Alfie. Salamat. Ani Laura at nagpaalam na aakyat. Tumango lang si Alfie at muling binuhat ang mga upuan para ipasok sa storage room.
Nang marating ni Laura ang kanyang silid ay dumiretso siya sa bathroom at sandaling nagbabad sa tub. Nang makuntento ay nagbanlaw na rin siya at nagpatuyo ng katawan bago nagbihis at lumabas. Hinagilap niya ang kanyang bag at inilabas ang lahat ng kanyang notebook at nagbasa ng mga class notes para maging sariwa ulit ang kanyang mga natutunan sa eskwelahan. Nasa gitnaan siya ng pag-aaral nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng kanyang silid. "Pasok lang po," tugon ni Laura. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Fiera. Dala-dala ang kulay pink na teddy bear na regalo ni Laura para rito. "I'd like to sleep here. Would you be okay with that?" Tanong ng bata habang humagbang ito palapit sa kanyang kama. "Walang problema," tugon ni Laura. Sumampa sa kama si Fiera at tumabi sa kanya. "I like this teddy bear. Thank you for this." "Masaya akong nagustuhan mo, kahit hindi siya kasing mahal ng ibang natanggap mo." Ibinalik ni Laura ang paningin sa hawak na kwaderno. "You seem too busy. What are you doing?" Dinig niyang tanong ni Fiera. "Studying." "I don't understand them. Do you?" Tanong ni Fiera habang nakatingin ito sa bawat kwadernong nakabuklat at nakalatag sa kanyang kama. Napatango naman si Laura. "Naalala ko pa ang mga discussion kaya naiintindihan ko." "It must be hard to be an adult, eh? Studying is difficult." Ani Fiera at nahiga na lang sa tabi ni Laura. Bahagyang tawa naman siya sa sinabi ng bata. "Studying is difficult if your heart and mind won't accept the lessons. You see, if you won't pay attention or let yourself be distracted, you'll miss some information. And if you miss a part of the discussion, it would be too difficult to understand the following part, especially if it's connected to the part you did not pay attention to." Fiera sleepily turned to her. "If you'd be my teacher, I would listen." Laura smiled at her. "Well, thank you for that. However, I am not a professional teacher, and I definitely don't have the teaching skills. Please be open to learn with new people, as you may gain a wider range of knowledge from them." "Okay, good night, Tita Laura." Fiera closed her eyes and dozed off. Bumalik naman si Laura sa pagbabasa ng mga class notes niya. At nang matapos, ay naramdaman niya ang pagkauhaw kaya sinulyapan niya muna si Fiera para tingnan kung tulog na tulog ito bago siya marahang bumaba at lumabas ng kanyang silid para kumuha ng tubig. Nakapatay na ang mga main lights. Ang mga dim lights lang ang natirang nagbibigay liwanag sa daan. Natutulog na rin siguro ang mga tao sa paligid dahil malapit na rin mag-alas 12 ng gabi. Napansin ni Laura ang oras nang napadaan sa isang long case clock. Bago siya nakarating sa kusina, ay napadaan siya sa cellar. Nahagip ng paningin niya ang liwanag at dalawang figura ng tao sa loob. Napahinto si Laura nang mapansin si Lyra. Nakaharap si Alfir. Nakatalikod si Alfir sa pintuan kaya hindi nito napansin ang pagmamasid ni Laura. Nagsasalita si Lyra pero walang narinig si Laura dahil soundproof ang cellar. Napahawak si Lyra sa ulo niya at napakapit sa braso ni Alfir sabay pikit ng mga mata na para bang nalililyo ito. Alfir assisted her by making her sit on a chair and taking the bottle of wine away from her hand. Nang humarap si Alfir ay mabilis siyang niyakap ni Lyra. Naramdaman ni Laura ang kirot sa kanyang dibdib sa kanyang nakikita. Ngunit natigilan siya nang gumalaw si Alfir para kumawala sa mga bisig ni Lyra. Agad namang nagsalubong ang kilay ng babae. Napatayo sabay tingala kay Alfir. Mukhang galit at naiinis ito sa pagtanggi ng lalaki sa yakap niya. Ngunit kalaunan ay nawala rin iyon sabay tingkayad
At agad na umiwas ng tingin si Laura. Ang unang tanong sa kanyang isip ay kung naghalikan ba ang dalawa. Iniisip niya pa lang ay kumikirot at bumibigat na ang dibdib niya. Paano na lang kung nakita pa niya? At mangalis na siya para pumunta sa kusina nang bumukas ang pinto ng cellar at lumabas si Alfie habang buhat-buhat ang nakapikit na si Leila sa kanyang mga bisig. Nagsalubong ang paningin nila at natigilan ito nang makita siya sa labas. Inaasahan ni Laura ang mga tanong nitong, "What are you doing here? How long have you been standing there? Did you saw everything?" Nakaraniwang reaksyon ng karamihan. "You can sleep?" Tanong ni Alfie. "Just about to." Tugon naman ni Laura. Napatango naman si Alfie. "I'll head upstairs first. She passed out." Ang tinutukoy nito ay si Leila. Napatango naman si Laura at tumalikod na. Nagmamadaling pumunta sa kusina at kumuha ng tubig sa fridge. Nagsalin siya ng tubig sa baso, ngunit nang mapuno ito ay parang nawalan siya ng gana sa pag-inom. She stayed in a daze. Natauhan lang nang muntik na siyang ma-out of balance. "Kailangan ko munang magpahangin," ani Laura at kinuha ang basong may tubig. Sa balkonahe siya dinala ng kanyang mga paa at doon ay nalanghap niya ang malamig at sariwang hangin. Nanatiling maliwanag ang labas ng mansyon dahil sa nakakalat ng mga ilaw sa bawat parte nito, kaya kitang-kita pa rin ang ganda ng kapaligiran. "It's cold out here. Wear this." Halos mabitawan ni Laura ang hawak-hawak na basong may tubig nang magsalita si Alfie sa kanyang likuran at sabay na ipinatong ang coat nito sa balikat niya. Tumabi ito sa kanya ngunit nakatingala ito para tingnan ang madilim na kalangitan. "Kumusta si Leila?" tanong ni Laura. "She drank herself to sleep, hence she'll be fine. She's in her room now, sleeping peacefully." Tugon ni Alfie. "What troubles you?" Laura shakes her head. "Nothing." Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa bago basagin iyon ni Alfie. "I felt this urge to find you and talk to you. So here I am. I hope you don't mind." "Huwag mong kalimutan na bahay mo ito. Lahat ng narito ay sa'yo. Kaya walang problema kahit saan ka pa pumunta. Because you have the right to be anywhere you want to be as long as it's yours." Tugon ni Laura. "Then I'm afraid if I don't have the right to stand by your side." He playfully smiled. Napangiti na rin si Laura kahit hindi niya maintindihan ang nais sabihin ni Alfie. Ngunit agad ring naburay yon nang maalala ang nangyari kanina sa cellar. Natuon sa mapula at manipis na labi ni Alfie ang atensyon niya. "We did not kiss." Ani Alfie kaya muling napatingin si Laura sa mga mata nito. "We did not kiss, if you want to know." Pag-ulit nito. Tila nakahinga naman ng maluwag si Laura sa narinig. "You don't really need to explain to me. Pero salamat dahil ipinaliwanag mo pa rin." Dagdag ni Laura sa kanyang isip. Alfie shrugged. "It's just an overwhelming impulse to speak my mind." Bahagyang natawa si Laura bago tumingala sa kalangitan. "Lay." Tawag ni Alfie sa kanya. She turned to him. "Bakit?" Nasa malayo ang tingin nito. "It doesn't feel the same anymore." Napakunot naman na ang noo ni Laura dahil hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin ito sa kanya. "I was thinking way back then. Asking myself how I would feel if Leila came back into my life. I've been responding the same answer. I'll accept her again." May kung anong kirot sa dibdib ni Laura habang nakikinig kay Alfie.
Ngunit mas tinatagan niya ang loob dahil gusto niyang malaman kung ano nang nararamdaman ng lalaki ngayon para sa dating kasintahan. But someone changed it. Another woman came into my life and turned my world upside down. And for the first time, my answer for the same question changed. Lyra's no longer in here. It doesn't feel the same. He pointed his chest. Sino ba yung someone na yan? Ani Laura dahil parang ayaw nitong banggitin ang pangalan ng taong tinutukoy nito. Alfie smiled instead and did not say anything to answer her question. Hence, he cautiously lowered his face towards Lorelai's. She instantly shut her eyes. Hahalikan niya ba ako? She asked in her head. A few seconds later, she stilled as she felt his lips kissing her forehead instead of her lips. Laura softened as the feeling felt so warm, comforting, and new. When the man stepped away, Laura opened her eyes. Please don't say that you're sorry for what you did. It will surely break my heart. Tahimik na hiling ni Laura sa kanyang isip habang nakatingin sa lalaki. Get some rest, Lai. Pagbasag ni Alfred sa sandaling katahimikan. Wala sa sariling napatango naman si Laura. Mauna na ako. Tumalikod na siya ngunit napahinto rin agad at bahagyang nilingon si Alfred na nakitingin pa rin sa kanya. Bye. Sabi niya at kumaripas ng tagbo papasok sa mansyon at dumiretso sa kanyang silid. Pagpasok niya agad niyang sinara ang pinto at sumandal doon. Napahawak siya sa kanyang noo kung saan siya nito hinalikan. Naalala niya pa ang lambot ng labi nito at kung saan ito humalik. Hindi magkamayaw sa kilig ang sistema ni Laura sa ginawa nito. Napatingin siya sa kanyang kama at naroon pa rin ang natutulog na si Fiera. Nakangiting naglakad siya palapit at dahan-dahang sumampa sa kama bago nahiga sa tabi nito. Natigilan siya nang maramdaman ang kot ni Alfie sa kanyang balikat. Nakalimutan pala niyang ibalik iyon sa lalaki. Napakibig balikat na lang siya at inayos iyon bago pumikit. It's warmed the heart. Ani Laura bago nakatulog. Kailan kaya maaamin ni Alfie ang tungkol sa babaeng dumating sa buhay nito? Si Laura nga ba ang tinutukoy nito? Abangan ang karugtong. Muli ako yung humihingi ng paumanhin kung ngayon lamang ito nadugtungan. Maraming salamat po sa paghihintay.